Grabe ang paninira nitong sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis laban po kay Undersecretary Claire Castro, ang ating Palas Press Officer. Kasi sa kanila pong mga alegasyon, pinagbibintangan po nila ito pong si Attorney Claire Castro na meron pong romantikong relasyon sa isa pong opisyales ng ehekutibo. Talaga nga naman, no, masyado pong foul po ito mga tol, sapagkat kilala po natin si Undersecretary Claire Castro na mabuting asawa, mabuting ina ng kanyang mga anak, no? At hindi ko po lubos maiisip na gagawin yan ni Undersecretary Claire Castro ang isang illicit na relasyon. Kaya dapat itong mga ganitong uri po ng tao na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis, kasama po itong nagpapakalat na vlogger, sampahan po ito ng kasong libel, cyber libel. Nito pong si Attorney Claire Castro, sinisira po nito yung kanyang dangal bilang isang ina, bilang isang asawa, at bilang isang babae. No, hindi na po ito ordinaryong pamumulitika lamang. Nagtataka tayo bakit kailangan gawin po ng mga katulad ni Lorraine Badoy at Jeffrey Celis ang mga ganitong uri ng paninira, samantala ang pinag-uusapan po natin ay politika. No? Ganito na po ba talaga ka-epektibo itong si Yusek Castro? Kaya pipilitin po nilang patahimikin sa pamamagitan po ng paninira sa pagkatao po nito. Anyway, bago tayo magpatuloy, ngayon po ay April 5, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Banggitin na rin natin ang inyong patuloy na pagsuporta kay Undersecretary Claire Castro at dito sa ating programa. Kung kayo po'y hindi Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share nyo na rin po sana ito pong ating live streaming. Dako po tayo dito sa matinding paninira na ginagawa po ng mga personalidad na binanggit po natin. I do not know this vlogger, ano? Ayoko na pong banggitin kung sino man siya, pasisikatin pa natin siya. Pero gamitin po natin yung isinend na video po sa atin at ito po yung nilalaman ng sobrang paninira kay Yusek Claire Castro. Yusek Claire Castro at 57 years old, my boylet. Akalain mo nga naman, boylet kasi mas bata daw sa kanya eh. Ganda. Narinig nyo yung sinabi nitong vlogger na ito? Hindi na nga nagtatanong man lamang. Sina Lorraine Badoy, kunyari nagtatanong, pero alam naman natin na ang layunin lamang nila ay paninira. Kaya sa aking pananaw, ito pong lalaki na ito, kung lalaki man ito, at saka ito pong si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis, sampahan sana ito sa lalong madaling panahon ng kaso nitong si Yusek Claire. Di ba, pagkatao kasi natin ang nasisira talaga dahil po sa mga maling paratang, mga maling o mga kasinungalingan na ipinapakalat, dapat ipaglaban po natin ito. Di ba, nanggaling na rin mismo yan. Kaya Undersecretary Claire Castro, nakita din natin yan na ganyan ang ginagawa ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa katunayan, napakaraming isinampang kaso ngayon ni Trillanes kaugnay po ng mga paninirang puri sa kanya ng 18 nagpapakilalang ex-Marines at nitong sina Attorney Levy Baligod at Mike Defensor, no? At sinasabi pa nitong si Trillanes na kada mag-a-appear ang mga ito ay kanya pong sasampahan ng kaso. Ito pong video po na ito, nakarating na po ito sa kaalaman ni Undersecretary Claire Castro at aabangan po natin sa kanyang vlog kung ano po ang kanyang magiging legal action dito. Pero I am hoping na sa lalong madaling panahon, idulog po ito ni Undersecretary Claire Castro sa korte. Dapat managot ang mga ganitong uri ng mga personalidad na wala pong naturingang, sa bagay, tapos na ang Women's Month, ano? Last March. Pero naturingang kababaeng tao nitong si Badoy. Ganito po yung mga nanggagaling sa kanyang bibig. pero, sinetch ito eh. Tingnan nyo to. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. Diba? Kasi somebody messaged yung bagong spokesperson? Yeah. Si Martinez yata yun?
Paulo Martinez. Not I just want- Paulo. Not Paulo. Paulo Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Go ahead. Oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Paulo Martinez dito kay Auntie Claire is because he wants to be assistant secretary. No, so Oh. Meron bang blind item na pinangalanan? Anak ng teteng talaga. Kung blind item yon, dapat hindi kayo nagpapangalan. Pinapangalanan nyo. At ginamit nyo pa dyan sa programa na yan, yung mga pangalan nila. Hindi man lang kayo gumamit ng si Juan o si Pedra, kung ano man. Meron bang ganong blind item? Kaya ako mga tol, malakas ang paniniwala ko na criminally liable ito pong dalawa po na ito for cyber libel. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig. me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? We, But that Yeah. you are using your position in government. yan na. Di ba? Sabi niya blind item pero siya inuhusgahan niya. Sinasabi niya dito, you are using your position in the government. Para i-appoint yung karomantikong relasyon kung meron man? Anong tawag doon? Paghuhusga na kagad yun. At paninirang puri po iyon, mga tol. Merong dangal na pinangangalagaan si Undersecretary Claire Castro. Isa po itong mabuting asawa at mabuting ina. Tapos palalabasin nyo sa programa nyo na sa pamamagitan ng blind item na yan, pero pinapangalanan nyo siya, meron siyang illicit affair. Anak ng teteng naman na yan. In exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Yeah. Very similar, ma'am, sa ginawa nila Ila de Lima, di ba? Correct, Ginamit correct. niya yung kanyang posisyon kaya sa inabol ni Pangulong Duterte. We, Hindi dahil sila Ila de Lima siya. Hindi dahil tingnan nyo kasi sinungalingan nito. Anong kaya hinabol ni Rodrigo Duterte? Kaya ginawa ng gawa-gawang kaso. Wala namang kaugnayan yung illicit affair ni Leila de Lima doon sa mga isinampang kaso sa kanya. Ang paglabag na ibinintang na gawa-gawa ng Duterte administration laban kay Leila de Lima ay patungkol sa paglabag sa Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Kilala po natin sa bilang na Republic Act 9165. Anong kaugnayan ng pinagsasasabi mo? Napakasinungaling talaga nitong si Jeffrey Celis, mga tol. inimbestigahan niya noon si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niya ang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors. Na inamin niya mismo on television na pumupunta siya nag-overnight halos sa Bilibid. Ito yung punto ni Ma'am Lorraine. Wala kaming pakialam kay Claire Castro kung magiging malandi ang diskarte niya, problema niya yon. So yung gamitin niya, yung pagiging malandi niya, ang pagkabalahura niya para kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. Go ahead, Ma'am Lorraine. Oo. Ito lang masasabi ko. Kasi majority, parang may common ground yung mga tumitira or kumakalaban kay VP Sara. We, anak ng teteng na yan. Hindi na natin pakikinggan ang komento nitong tukngol na ito. Hindi ko naman kilala yan. No? Irrelevant siya dito sa topic na ito. It happens lamang na yan yung sinend na video sa atin at naniniwala ko na dapat isama din siya. Hindi pala irrelevant. No? Relevant on criminal liability. Naniniwala akong dapat siyang isama sa mga dapat sampahan ng kaso nitong si Jose Claire Castro. Pero ito lang kasi ang katotohanan dito, mga tol. Napaka-epektibo ni Jose Claire sa kanyang ginagawa bilang Palace Press Officer. At kapag siya po'y tinatanong kaugnay ng mga pahayag, nito pong si Sara Duterte, epektibo niya po itong nabibigyan ng opinyon base po sa kanyang kaalaman bilang abogada at syempre aktibo sa ating lipunan bilang isang content creator din, talagang very active ito pong si Attorney Claire sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kaya pagka tinatanong siya, sumasagot po siya ng naaayon po sa batas, naaayon po sa katotohanan. Dalawa lang naman yun no? Ang
nagiging opinion madalas o lagi nitong si Attorney Opinion ay nakabase po nitong si Attorney Castro ay nakabase po sa batas at sa katotohanan. Pero nasasaktan ang mga Duterte supporter sapagkat tinatamaan yung kanilang iniidolo na hindi nila masabi kung matalino ba. Tanungin ninyo sa mga Duterte supporter, matalino ba si Sara? Hindi nila masasagot yan. No? Hindi nila kayang sagutin na matalino si Sara Duterte. But anyway, meron pong balita na yan po ay nakarating na sa kaalaman ni First Lady Lisa Marcos. At ito nga po ay mula sa Abante News Online. Ayon po sa balita po, hindi kumbinsido si First Lady Lisa Araneta Marcos sa intrigang ipinukol kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kaugnay sa pagkakaroon umano nito ng romantikong kaugnayan sa isa sa mga opisyal sa ehekutibo. Ito nga, dito nga mismo sa balita, walang pinapangalanan na karomantiko na relasyon. Pero itong si Jeffrey Celis, saka si Lorraine Badoy, pinangalanan nila mismo yung DOJ spokesperson ngayon. No? At ako hindi naniniwala doon. At marahil, kaya po nila ginagawa po ito ay para lumikha ng ingay para pag-usapan at ma-divert ang issue away from Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte ay kumakaharap po sa issue patuloy ng confidential funds na naging dahilan para po siya ay maharap sa ikalawang pagkakataon sa impeachment proceedings. No? At makailang beses na po natin tinalakayan, kaya hindi na muna natin babanggitin, baka manawa na po kayo. Ngunit babalikan po natin ang mga naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro na maaaring kinakairita ni Sara Duterte at ng mga supporter niya. Kaya naman sa ngayon, sila'y gumagawa po ng gimmick o kasinungalingan, no? In particular, ito po yung words mismo mula kay Undersecretary Claire Castro. Mga bastos talaga. Puro sinungaling. Ginagawa nila sa akin ang ginawa kay BP Lenny. Di ako papatinag. Binasa ko lamang po ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro, mga tol. At dapat lamang hindi magpatinag dito si Yusek Claire. No? Hindi na po ito ordinaryong politika. Ito po ay paninira sa kanyang pagkababae, sa kanyang pagiging mabuting asawa, at sa kanyang pagiging mabuting ina. Ngayon, ito po yung mga ilan sa mga balita kung saan nabara nitong si Yusek Claire, si Sara Duterte. Noong February 12, 2025, Philippines Law Agency recommends filing criminal charges against BP Duterte over threat. The Philippines National Bureau of Investigation has recommended filing criminal charges against Vice President Sara Duterte over an alleged threat to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. and others, the agency's head said on Wednesday. We have finally recommended the filing of inciting to sedition. By the way, binabasa ko po itong balita mula po sa Reuters.com. And grave threats against the Vice President, NBI Director Jaime Santiago told radio broadcaster DZBB in an interview. Santiago said, the recommendation has been submitted to the Justice Ministry, which will then decide if it will conduct a preliminary investigation. Duterte, in a brief comment sent through her media officer, said the NBI's recommendation was expected. The case stemmed from Duterte's remarks in November that she has spoken with an assassin and instructed him to kill Marcos, his wife, and his cousin, the Speaker of the Philippine House. If she were killed, she has denied threatening them and reiterated last week that she made no such threat. The Vice President has been embroiled in a low-running row with former ally Marcos. She is facing a separate impeachment complaint over the threat she made and for allegedly misusing public funds while Vice President and Education Minister. Yan yung mga argumento na nire-raise ni Undersecretary Claire Castro bilang tugon sa sinasabi po nitong si Sara Duterte
na ito daw po ay pamumulitika lamang o kung ano man. Ano? And in a separate news, BP Sara, it was on March 24, 2025, explained dubious confidential funds recipients. Oh, sabi po ni Undersecretary Claire Castro ipaliwanag ni Sara Duterte yung confidential funds recipients. Malacanang on Monday called on Vice President Sara Duterte to explain the growing list of questionable recipients of confidential funds from her office. In a press briefing, Palace Press Officer Claire Castro emphasized the need for Duterte to clarify the issue following revelations that dubious names such as Amoy Liu, Pernan Amoy, and Jog de Asim, collectively referred to as Team Amoy Asim, were allegedly among the recipients of confidential funds of the Department of Education, which she headed from June 2022 to July 19, 2024. According to Castro, we believe that BP Sara has the obligation to tell something about this, these discoveries. Marami na pong naglilipana tungkol sa mga peking resibo na di umano na issue ng opisina ni BP Sara. Sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. O kaya yung mga ganitong komento mula po kay Jose Claire Castro, lubos na nasasaktan marahil dito si Sara Duterte at ang mga supporter niya. Kasi parang sampal po ito kay Sara Duterte. Hindi niya maipaliwanag Kahit ano pong demand ng publiko, ayaw niya pong ipaliwanag, ayaw niya pong harapin. Nanggagaling pa sa Palace Press Officer na si Jose Claire Castro. Kaya naiipon marahil ng naiipon yung talagang inis, galit nila dito kay Jose Claire. Wala na silang mag-isip na ibabato, kaya marahil ngayon, gumagawa po sila ng issue. At harap-harapang nagsisinungaling at sinisiraan si Jose Claire Castro sa harapan po ng publiko. Ilan pa sa mga balita kaugnay ng mga pagbanat o pagsagot ni Jose Claire dito kay Sara Duterte ay nangyari rin nito pong February 11, 2026. Pero napakarami po ito mga tol. Actually, pati sa mga vlog ni Undersecretary Claire Castro, sinamarize na lamang po natin ito dahil ito yung mga opisyal talaga na mga kasagutan ni Jose Claire sa platform bilang Palace Press Officer. Kasi yung kanyang mga vlog naman sa YouTube channel niya, hindi naman po yun nagre-representa ng isipan ng gobyerno o ng mga pulisiyang may kaugnayan po sa kasalukuyang pamamahala. Yun po ay personal point of view ni Undersecretary Claire Castro. Kaya ililimit po natin dito po sa trabaho niya bilang Palace Press Officer. Okay? Palace on BP Sara's claims, she's no longer talking to senators. Sabi po ni Undersecretary Claire Castro, tell it to the Marines. Yan, basahin po natin ito Malacanang on Wednesday slammed Vice President Sara Duterte for saying that she is no longer communicating with several senators who are seemingly supportive of her as they were allegedly being harassed by the administration. It's another storytelling a lie, sabi po ni Attorney Claire Castro. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na pong nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umano'y pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipinamimigay o rather, ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan po yung fake police blatter, altered police blatter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung fake videos, hindi isa kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng iyan ay fake. Castro further dismissed Duterte's remarks saying, just tell it to the Marines. At syempre, nito pong February 18, meron din pong balita mula naman po ito sa apnews.com. Basahin ko lamang po
Philippine Vice President Sara Duterte said Wednesday she would seek the presidency in the 2028 elections, a bid that would have to withstand the new impeachment attempts in Congress and criminal complaints that could ban her from public office if convicted. She made the announcement in a televised speech where she renewed allegations of corruption and misrule against President Ferdinand Marcos Jr. They were running mates in a whirlwind alliance in the 2022, blah blah blah. No? At syempre nagbigay po dito ng reaksyon si Yusek Claire, no? Sabi po dito ni Yusek Claire, kasi may mga pagsasalita itong si Sara Duterte na humihingi po siya ng patawad sa publiko dahil tinulungan niya daw si Pangulong Marcos na manalo. Kaya sumagot po si Yusek Claire. Sabi po ni Yusek Claire, she should ask forgiveness for focusing on destroying reputations of other people instead of doing her work and helping the government. Yan po yung mga ilang opisyal na pahayag ni Undersecretary Claire Castro na sa aking paniniwala ikinaiirita ni Sara Duterte, kaya wine-weaponize ngayon ng mga supporter niya ang social media o kung anumang merong platform sila para po gumante kay Undersecretary Claire Castro at siraan po ng siraan sa harapan po ng publiko. Uulitin ko lamang po, ayon kay Undersecretary Claire Castro, mga bastos ang mga tao na ito, napakasinungaling, ginagawa po nila ang ginawa nila kay BP Leni, ngayon kay Yusek Castro, no? At hindi daw po siya magpapatinag. Sa isang live stream ni Undersecretary Claire Castro 2 days ago, kung di ako nagkakamali, no? In-address niya na po itong issue na ito eh. Yung mga blind item ng mga mainstream media. At dito pinapaliwanag niya na hindi po ito totoo. Pero hindi pa po na-address personally ni Yusek Claire yung video pong ipinanood po natin sa inyo kanina dito po sa kanyang YouTube channel. And perhaps baka mamayang gabi italakayin po yan ni Undersecretary Claire Castro. At kung mangyayari yung panonood ako personally, pero sa ngayon balikan muna natin yung mga blind item. Pero kina Lorraine Badoy hindi blind item sapagkat pinapangalanan talaga nila si Yusek Claire eh. Now, balikan po natin ito pong live stream niya 2 days ago. Mga ka-clear, ito, tingin ko naman, ito kasi yung mga poon nila at sa kanya gumagaya ng pagiging fake news. Unahin na natin to mga ka-clear. Kay BBM o kay Claire? Valentine's. Kay BBM o kay Claire? Ito, unahin nyo tong reporter na to mga ka-clear na News 5. Kung paano, kasi siguro taga Davao siya. Maraming nakakapuna sa kanya. Tingnan nyo kung paano siya magtanong. Kay BBM o kay Claire? Kay BBM o kay Claire? Sa Valentine's. Diba? Diba? Oh. Saka ito, pag nagtatanong ito, I don't know kung mannerism niya yon, pero lagi ang kumikindat kay VP Sara. So, I think gano'n sila ka-close. Diba? Tapos, nung nakakuha siya ng chismis, diba? Sa fake news ni VP Sara, tuwan-tuwa pa siya. Valentine's. Diba? Diba? Journalist to? Dapat ka matuwa kung gano'n ang sagot. I mean, tatanong lang tayo Di ba dapat kinukall out mo nga pagka medyo may pagka-intriga at may pagka-immoralidad ang sagot, di ba? I mean, di ba? Kung journalist ka, kung isinasabuhay mo yung pagiging journalist. Ayun ang tamang doa. Thank you, baby. Diba? So, dito, mga ka-clear, actually, may pumuna dito. Nakita ko lang to Ayan. Sabi dito, ayan, Kagawad, pahiram po Sir Kagawad Joey, ng iyong post. That's March 30. Sabi niya dito, pasabog. TV5, News 5, may diehard DDS kayo na reporter. Shouldn't journalists be neutral? Or try to be neutral? Sobrang DDS at propagandista ng isang reporter nyo. Ground correspondent pa.
BM. Ang pangalan nun is Bril Montalvo. So, tingnan natin ang mga message, mga ka-clear. TV News, TV, DDS kayo? O siya lang? Diba? Who? Ayan. Bril Montalvo. Diba? Bril. Bayaran, ano pa? Halata ko rin nga. Not only TV5. Diba? O, taga Davao kasi. Sabi ni Cassie A. Diba? So, sino si reporter? Puro news lang ng Teleradyo DCM at IBS ang pinapanood ko, pinakikinggan ko. Bakit hinahayaan ng TV5 yan? Kaya pinaparinggan yan. Sila ng GMA7 eh. Binalik yung tagline nila. Diba? Di naman kami nanood ng TV5. Hindi, di ba mga clear? I mean, you're a journalist. Di ba? Hindi ka dapat nagpapapropagate, no? Mga ganong klaseng mga call out mo. Or, I mean, huwag ka na matuwa pa. Diba? Nakita nyo na po sa nagagaling, mga ka-clear. Ang mga kaimoralan. Diba? So, meron silang pinanghuhugutan. So, saan galing? Kanino ba galing yung paninira nila dati kay VP Lenny? Kung kani-kaninong lalaki chinichismis. Di ba dati kay dating Pangulong Duterte din? O ngayon, galing kay VP Sara. So, dahil siguro wala silang mapukol at ito ay na-debunk natin patungkol kay PBBM, another issue sila, mga ka-clear. Na hindi ko talaga alam na makakarating pa sa mainstream. Di ko, sa akin, sabi ko, parang akala ko okay lang kasi normal sa DDS ang bastos eh. Diba? Pero pag nakarating na to sa mainstream, sasagot na tayo. Diba? So, mga ka-clear, ito yan. Ito ang una kong nakita. Pinarating sa akin to. Hindi ko talaga to nakita eh. Yan. So, i-debunk lang natin mga clear. Kasi kung totoo to or hindi, I mean, hindi ko alam kung totoo nangyari. But definitely, the woman being described here, hindi ako. Bakit? Sige, natin ha. Ito ay guys. Narinig ninyo yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro? Di ba? Hindi siya yung dinidescribe dito sa balita na yan na blind item. Tapos ang gagawin nitong si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis kasama itong ewan ko kung anong uri ng lalaki itong vlogger na ito. Lalaki ba siya? No, ito. Yusek Claire Castro at 57 years old, my boylet. Di ba? Nasaan na ang blind item dyan? No? Actually, nabasa ko tong blind item na ito at never pumasok sa isip ko si Undersecretary Claire Castro. Kahit sinasabi doon sa blind item na merong letrang A ang pangalan ng involved na public official. Kasi ang pagkakakilala ko dito kay Yusek Claire, talagang maayos na tao ito. And I still remember one of her live streaming, sinabi niya na ang kanyang puso ay para sa kanyang asawa lamang. Diba? Nag-iisa ito at para sa kanyang nag-iisang asawa. Tapos sisiraan siya dito ng mga walang kwentang tao katulad nitong si Lorraine Badoy at saka si Jeffrey Celis. Sa politico.com.ph, March 30. Ya? Di ko naman alam kung may nagchismis lang dito. Di ko alam talaga. Ayoko naman tanongin ng politiko. Ano na nila yan? Cargo na nila yan. A senior female spokesperson and a 30-something male spokesperson in 2 government agencies have reportedly developed a relationship that goes beyond professional coordination. The budding romance between FS and MS, female spokes and male spokes. Una-una, hindi po ako spokesperson. Palace press officer tayo. Wala po akong designation as spokesperson. Ayaw po ni Pangulong Marcos Jr. na maging spokesperson ako dahil siya lang po ang nagsasalita para sa sarili niya. I am a palace press officer. Makailang beses na po natin sinabi yan. So, most probably, itong description na to ay hindi ako. But anyway, tuloy natin. Handsep tongues wagging, driven in part by their noticeable age gap,
with the FS in her 50s beyond the role, okay, beyond the roles in government, the two also share a background in law, giving them plenty to talk about. Okay? MS has allegedly been frequently spotted, condominium complex where FS resides. Liwanagin natin mga clear. Wala po tayong condominium. Kaya yan ang binanggit ko kagabi sa program na sa totoo lang. Kasi yung description na yan, definitely it's not me. Pero, dahil gustong i-twist ng mga DDS, isama mo na si Loren Badoy, gumawa ng intriga, making it appear that that woman is me. Problema. Hindi lang making it appear Attorney Claire. Sa bagay, hindi niya pa kasi nakikita yung video na yon during the time na ginawa niya po itong live stream na ito, mga tol. Ang linaw-linaw po dito kung paano po niyuyurakan ngayon, sinisira ng dalawang tao na ito na si Lorraine Badoy at saka si Jeffrey Celis. Pogi naman itong si Jeffrey Celis ditong kalbo sa ginawa ni ChatGPT. Yung itsura ni Jeffrey Celis sa totoo, nakakatakot dito, cute pogi Sabihin na naman ng mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa akin, nababakla na naman si Tapa, no? Kaya ako nga sinabi yun kasi mga tanga kayo no? Paniwalaan nyo ng bakla ako, sige lang. Sige lang, paniwalaan nyo na akong bakla. Bakla na ako. Anyway, balik tayo dito. No? Hindi lamang making it appear, kung hindi talagang serious accusations ang binabato ng vlogger na ito, ni Jeffrey Celis at saka ni Lorraine Badoy kay Yusek Claire. Pakinggan natin ulit kung gaano kaseryoso po yan. Yusek Claire Castro at 57 years old, my boylet. Akalain mo nga naman, boylet kasi mas bata daw sa kanya Ganda. pero, sinetch ite. Tingnan nyo to. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro. Baka bakla itong vlogger na to, no? Kasi yung mga salitang sinechite. Di ba mga salita ng mga bakla yun? Wala namang problema kung bakla ang tao, mga tol. Nagtataka ako sa mga tatanga-tangang DDS. Galit na galit sila pag bakla yung tao. No? Tapos ako sinasabihan nila akong bakla. Ngayon, maniwala kayo, sige, bakla na ako kung gusto nyo maging bakla ako. Pero ito, sa tingin nyo ba, lalaki ito? O maging particular na tayo, yung igit na si Tio Moreno, bakla talaga yon. Yung si Alvin and Tourism ba yon? Bakla talaga yon. Kung galit kayo sa bakla, dapat magalit din kayo sa kanila. Anak ng teteng. Pero dito maliwanag mga tol, hindi na po ito making it appear. No? This is a serious allegations maligning the reputation of Attorney Claire Castro. Is having an affair with the DOJ spokesperson. Diba? Kasi somebody messaged Yung me. bagong spokesperson, Yeah. si Oo. Martinez yata yun? Pinangalanan Paulo nila. Martinez. Not I just Paulo. Not Paulo. Paulo Martinez. Yes, ma'am, go po. Oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo. Blind item nga pero bakit papalangalanan nyo rito yung mga tao? No? Kung sila nag-react dito ng illustrative words using Juan or Pedra, baka hindi pa natin pinatulan ito Kaso lang, pinangalanan nila si Yusek Claire They're saying that the reason that pumatol si Polo Martinez dito kay Auntie May blind item ba na ganyan? He wants to be assistant secretary. No, so for me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care. And I believe, hindi lang si Yusek Claire dapat ang magsampa ng kaso dito Dapat itong si DOJ spokesperson Paulo Martinez. Yun ba yung pangalan niya? Paul Martinez. Dapat magdemanda rin ito. Kasi sinisira nitong mga tao na ito yung kanyang pagkatao. Di ba? Biruin mo, binata kang tao. Tapos, lilinyahan ka ng mga paninira na ikaw merong affair sa isang may asawang tao. Di ba bawal yon? Lalong-lalo, abogado.
bawal na bawal. Ang dami pong na-disbar ng mga abogado for illicit affair. No? Pangalawa, bilang taong gobyerno, actually, bawal din yun eh. Kahit sabihin personal yan. Kasi merong Code of Conduct and Ethical Standards na dapat sundin ng mga public officials and government employees. And lastly, yung pagkatao niya, sabi ni Yusek Claire, itong si Martinez, Attorney Martinez, meron itong girlfriend. E di masisira yung relasyon nila dahil sa mga paninirang ginagawa ng mga tao na ito. Balik po tayo dito kay Yusek Claire. Wala akong condominium. At hindi ako nakatira sa condominium. At sa bahay namin, nakatira kami mag-asawa at ng anak ko, ng mga anak namin. Di ba? So, wala po akong condominium. Sorry to disappoint the DDS, pero hindi po ako yan. So, nililiwanag natin kasi Ang problema, Attorney Claire, dininay nyo na hindi kayo, di ba? Walang pinangalanan ng politiko. That's okay. Blind item nga eh. Kaso lang, pinangalanan kayo ni Lorraine Badoy at saka nitong si Jeffrey Celis. At malakas ang paniniwala ko, dapat kasuhan nyo po sila. No, hindi tayo nag-uutos dito. Ang opinion lang mang natin dito, mga tol, ipagtanggol si Yusek Claire dahil ako'y naniniwala na maayos siyang tao. At para na rin bilang isang mabuting asawa at mabuting ina. No? Protektahan niya yung kanyang integridad sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso sa mga taong na ito. Kasi alam niyo, pagka hindi po sinampahan ng kaso ni Yusek Claire po ito, maglalaro sa isipan ng mga tatanga-tangang Pilipino na totoo po ito. Di ba? After all, ang libel, isa po sa mga depensa dyan, katotohanan. Oh. Kung totoo sinasabi nila Lorraine Badoy, di lusot sila. Pero ako, malakas ang paniniwala ko na hindi totoo, kaya hindi lulusot ang mga yan. No? Bakit lusot sila? Public interest kasi ito. Kung tutuusin, kung totoo ang sinasabi nila, no? Kasi pinalalabas ni Lorraine Badoy na mapanirang puri talaga yung kanyang mga sinasabi, na ginagamit ni Yusek Claire Castro ang kanyang posisyon para po mapaboran ng isang public official. O, public interest po yan. Kaya valid defense po yan kung totoo. Pero malamang sa malamang, 100% naniniwala ko hindi totoo yan. Ngunit, merong ginawang paglabag sa batas itong sina Lorraine Badoy. Kaya malakas ang paniniwala ko na criminally liable ang mga ito. Though, yan ay nakay Undersecretary Claire Castro. Ang legal action ay nasa sa kanya. At the same time, pwede rin protektahan ni Attorney Martinez yung kanyang sarili sa pamamagitan din ng pagsasampa ng kaso sa mga taong ating pong pinag-uusapan. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dito po kay Attorney Claire Castro at dito po sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.